Magandang umaga uli, magandang araw at of course, maligayang bagong taon sa bawat isa sa atin. At magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Again, this is Pastor Ramil at sa loob ng ilang minuto, sasamahan namin kayo sa patuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos. Now, marami na tayo na pag-aralan tungkol sa salita ng Diyos at ito talaga yung pinaka sentro ng ating pag-aaral. The purpose, ano yung dahilan bakit tayo nag-aaral? Kaligtasan, of course. Gusto natin yung kaligtasan. At hindi natin makikita yung kaligtasan na yan sa ibang mga bagay, kundi doon lamang sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ang tanong, tatanungin muli natin ang ating mga sarili, ano ba ang gagawin ng tao upang siya ay maligtas? Okay? What should I do to be saved? Kasi yun naman talaga ang pinakasentro ng buhay natin, kaligtasan. In fact, yan ang ginawa ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Now, bakit kinakailangan nating magkaroon ng kaligtasan? No, babalik lamang tayo doon sa dati nating mga pinag-aralan at pinakaugat ng problema rin natin ngayon, walang iba kundi yung kasalanan natin. Actually, ang kasalanan natin ay yung pagsuway sa kalooban ng Diyos. Yun ang pinaka-root ng ating kasalanan. Disobedience. Kung maaalala natin yung sinabi ng Panginoon kay Adan, of every tree in the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it. So, for in the day that you eat thereof, you shall surely die. Huwag kang kakain. Lahat ng mga puno, marami naman doon pwede silang kumain. But for that one particular tree, we were not allowed. Hindi tayo pinahintulutan na kumain ng bunga noon. Napakasimple lang, na pagkain lang. Pero alam natin ng istorya, hindi nakasunod ang tao doon sa isang simpleng utos. Huwag kang kakain nito. No, kahit simple lang yan, pero tingnan mo yung resulta ng ating pagsuway. Kasi ang kasalanan natin, ang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. And so lahat tayo namamatay, sabi ng Biblia, all have sinned, come short of the glory of God. Mula nung nagkasala si Adan, wala pa silang anak, si Eva, di nung magkaroon na sila ng mga anak, gagaya rin sa kanila, mga makasalanan din. Dumami tayong makasalanan. And so the Bible declared, generally, no, for all have sinned and come short of the glory of God. At dahil nga lahat tayo ay nagkasala, isa pa sa prinsipyo ng Biblia, mga kapatid ko, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. The wages of sin is death. The reason why people die, the reason why we die, because of sin, wala na tayong magagawa dyan. No? Sa ating sariling kakayanan. Anyway, tinalakay ko ito doon sa isa kong video, Who is Jesus Christ, kung papaanong dumating ang Panginoon, na ang reason kung bakit siya nagkatawang tao, for this very purpose. No? Ang lesson na yon, it tackles about this sin problem that we have. No? So alam natin ang istorya. So muway ang tao doon sa kalooban ng Diyos, hindi niya sinunod. And so lahat tayo nagkasala dahil sa pagsuway, disobedience, and then all of us namamatay tayo kasi yun ang kabayaran ng kasalanan. No? The wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Bagamat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit may biyaya ang Diyos. Ang biyaya na yun naman ng Diyos, buhay na walang hanggan. The reason why ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay noon, kasi nga lahat tayo makasalanan. Wala tayong kakayahan na bayaran yung sarili nating kasalanan. Anong ibabayad natin? Yung ibabayad nating buhay, makasalanan na. Kaya nga, ang Panginoon lang ang pupwede noon. Isa kasi sa mga kapatid ko sa batas ng Diyos, prinsipyo ng Diyos, ito yung sinasabi ng Biblia, and almost all things are by the law purged with blood, and without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang pag-aalis ng kasalanan. And so, itong prinsipyo na ito na salita ng Diyos,
Kailangan magampanan ito, matupad ito kasi word of God ito, salita ito ng Diyos. Kung matatandaan natin yung sinabi ng Panginoon, "This is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." The blood of the new covenant, the new contract. Ito ang dugo ng bagong kasunduan, which is shed for many for the remission of sins. Diba? Ang dugo daw ng Panginoon, shed for many for the remission of sins. Bakit? Because without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kaya kinakailangan yung dugo na yon ng ating Panginoon, and only Jesus Christ offered that blood sacrifice. So, tinalakay ko yan doon sa Who is Jesus Christ? No, you can watch again that video at ipaliwanag ko doon ang dahilan bakit kinakailangan ng dugo. Why is blood needed for the remission of sins? And so, dahil yan ang kalooban ng Panginoon, mababasa natin itong very familiar verse sa Bible. "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." So, ito yung napakagandang verse sa Bible kung bakit nasabi ito. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Whosoever believes in Him should not perish. Okay? Again, nandoon lang yun sa ating Panginoon. Sa Kanya lamang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus Christ provided the way by which we can be redeemed. Tayo ay matubos. Ang Panginoon ang gumawa noon. The reason why He manifested in the flesh. The reason why He was crucified on the cross. Bakit? Para ibigay yung buhay niya, yung dugo tumagas. And so ngayon, dahil ibinigay na ng Panginoon ang kaligtasan, kasi paano tayo makakagkaroon ng buhay na wala hanggan? Pananampalataya. Kung sino man ang manampalataya, maniwala sa Kanya, no? Manampalataya sa Kanyang salita, magtiwala sa Kanyang mga pangako, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, kinakailangan nating manampalataya. Ngayon, paano naman tayo makapanampalataya kung walang magsasabi sa atin, walang mangangaral? Sinabi na nga yan ng Bible, mga kapatid. "How shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Paano nga silang makakapanampalataya kung wala naman silang napakinggan? At paano naman sila makakaparinig kung walang nangaral? No? Dahil kinakailangan ng tao na manampalataya sa Panginoon, kinakailangan mapagsabihan siya. Kinakailangan mapakinggan niya. Hence, mga kapatid ko, ito yung pangangaral. Sapagkat ang pananampalataya ay darating sa pamamagitan ng pakikinig. No? Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So para magkaroon tayo ng pananampalataya, kinakailangan nating mapakinggan, malaman kanino tayo mananampalataya. Sapagkat kung hindi raw tayo mananampalataya, mapapahamak tayo. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kinakailangan nating mananampalataya. The question is, ano yung pananampalataya? Kanino tayo mananampalataya? Sino yung pananampalataya na natin? Kaya nga magpapasimula ito, mga kabay ko, doon sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. So right at this very moment, if you have been following, if you have been watching, nakikinig sa mga videos na ito, yung pananampalataya, unti-unti yan parang binhi na itatanim. And so yung mga salita na inyong napakinggan, no, tumutubo yan, hindi man kaagad-agad, pero unti-unti it grows. Matagal pa siguro pag-aani, hindi naman kaagad-agad mag-aana yan eh. Pero nagtutuloy-tuloy yan sa pamamagitan ng pakikinig. Kasi kinakailangan nating mapakinggan para pagka nakarinig tayo, magkakaroon tayo ng pananampalataya. No? Pagka nagkaroon na tayo ng pananampalataya, the Bible says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved, and your house."
Kadugtong lang ito ng binanggit natin kanina sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Again, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Kaya mahalaga yung pananampalataya, no? Paniniwala sa ating Panginoon. Ano yung pananampalataya na yun? No, kapag ka naniwala ba tayo, sapat na ba yun? No, kasi marami namang naniniwala sa Diyos eh. Kahit pa yung nagiinuman eh, pag nagkikwentuhan yan, naniniwala yan sila sa Diyos eh. Pero mga lasing na yun. Pero naniniwala sila sa Diyos. No? So ano yung pananampalataya na yun? Kasi ang pananampalataya naman, hindi basta naniniwala ka is yun na yun, ililigtas ka na noon. Kahit nga ang diablo naniniwala sa Diyos eh. The Bible says, salita ng Diyos, do you believe that there is one God? The devils also believe and tremble. No? Naniniwala ka na mayroon lamang isang Diyos, ang diablo naniniwala din. So if the devil believes that there is God, is he saved? Ligtas ba siya kasi naniniwala naman siya? No, alam nating hindi. Kahit naniniwala siya. Bakit? Ano yung kulang sa kanya? Kahit ang tao maniniwalang may Diyos, lahat naman ng tao halos siguro, meron ding mga hindi naniniwala. We call them atheist. Merong hindi naniniwala sa Diyos, pero karamihan talaga sa tao naniniwala sa Diyos na mayroong Diyos. No? Kasi ang pananampalataya, bakit magsisimula doon sa pananampalataya? Para ikaw ay makakilos, para ikaw ay makapag-respond doon sa salitang iyong napakinggan. Halimbawa, may salita kang napakinggan. Paano ka ngayon susunod? How will you respond? How will you act? Ano yung action mo doon sa napakinggan mo? Kung hindi ka maniniwala, walang action na mangyayari dyan. Maliban na lamang, maniwala ka. Halimbawa, mayroong nag-warning, nagsabi, mayroong darating mamaya na daluyong. Halimbawa, may bagyo. Ito, palagi natin ito napapanood sa TV. May paparating na bagyo, syempre yung Pag-asa magwa-warning doon sa mga nakatira sa gilid ng ilog, sa gilid ng dagat, o baka may daluyong na darating. Ganitong mangyayari, malakas ang hangin. So lahat ng mga tao nakatira doon sa gilid ng sa dagat, dalampasigan, mag-evacuate na. Lumipat muna pansamantala kasi malakas ang bagyo. Yung mga tao, kung hindi sila maniniwala, doon lang sila. Meron naman naniniwalang may bagyo pero hindi sila alis. Doon lang sila. Kahit alam nila may bagyo, naniniwala sila. Kaya marami ring napapahamak sa ganoon. That is why believing is not enough. The devils believe that there is God, but it doesn't save them. No? Nanginginig pa nga sila eh. Hindi. Bakit? Anong kulang? Wala silang pagsisisi. Di sila nagsisi. Kasi kung mananampalataya ka ngayon sa salita ng Diyos, di ang pananampalataya na yon magtutulak sa iyo ngayon upang ikaw ay humantong sa pagsisisi. Yes, the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Pero sinabi rin ng Bible, I tell you, nay, but except you repent, you shall all likewise perish. Maliban na lamang na magsisi, mapapahamak pa rin. Diba sabi ng Biblia kanina, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung sino ang manampalataya ay hindi mapapahamak, kundi kakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong pananampalataya yun? Yung pananampalataya na mayroong response doon sa napakinggan niya. Nag-respond. No? Nagsisi. Kasi sabi ng Biblia, maliban na lamang na magsisi, ikaw ay mapapahamak. So repentance is necessary. No? We discuss about repentance in the last video that I have uploaded. No? Ang kahalagahan ng pagsisisi. Hindi nawawala yun. Hindi pa pwedeng titigil ka sa pananampalataya. Yes, kailangan mong manampalataya. Bago ka pa makapanampalataya, kailangan mo munang makarinig. Napakinggan mo na.
Nanampalataya ka ngayon. Kasi naniwala ka doon sa sinasabi, you were moved. No? Kumbaga, kinalabit ka. May tawag ang Diyos sa'yo. Ngayon, sa pagtawag na yun ng Diyos, sa kaligtasan, you have to respond. Hindi po pwedeng mananampalataya ka lang, maniniwala ka lang, magsisimula ka na ngayong magsisi. Talikdan yung dati mong buhay, pagkatao mo, yung kasalanan, itatakwil mo yan. Hindi ka nagtapos doon sa pananampalataya, magsisisi ka. No? So faith, and then you repent of your sins. Bakit? Kasi kinakailangan mong magbago ng buhay. Ikaw ngayon ay mananampalataya na. Hindi sapat na tayo, mga kapatid ko, ay hanggang doon lamang sa pagsabi natin na ako ay naniniwala sa ating Panginoon. This is what the Bible says. In James chapter 2 verse 17, in the same way, faith by itself, if it does not prove itself with actions, is dead. But someone may say, you have faith and I have actions. Show me your faith without any actions, and I will show you my faith by my actions. Faith by itself, if it does not prove itself with action, is dead. Faith without works is dead. No? Kung walang action na gagawin, patay ito. Kaya nga, nanampalataya ka, kinakailangan mong magsisi sa kasalanan mo. Huwag kang titigil. No? Common sense dictates us that when you believe in something, you have to act on that. Kinakailangan mong gumalaw, kumilos. Di ba pwede wala kang gagawin? No? Kung naniniwala ka talaga, maliban na lamang nananampalataya ka ng patay, hungkag, lip service. Sinabi ba lang, naniniwala ako. Pero ayaw mo magsisi. Ayaw mong tumalikod sa kasalanan. No? Just like the devil. He believes that there is one God. He trembles, but he is still the devil. Why? Hindi siya humantong sa pagsisisi. Ayaw niyang magsisi. Kung kaya lang niya magsisi siguro, pwede. Para hindi, ayaw. Kaya nga, hindi tayo titigil sa pananampalataya. Kinakailangan natin ang pagsisisi. Now, after ng pagsisisi, we also discussed this with the last videos that I have uploaded. We come to baptism. No? Bakit? Yung bautismo naman kasi, eto naman yung pag-aalis ng kasalanan. The Bible says, repent and be baptized. Now, bago pa niya sabihin yan, nagtanong na yung mga tao. Nangaral si Pedro. No? Nangaral siya. Faith comes by hearing. And so, Peter preached about Jesus Christ. And then after that, the Bible says the people were pricked in their hearts. No? At nagtanong sila ngayon, na-convict sila, karoon sila ng paniniwala doon sa sinasabi ni Pedro, na-convict sila sa kasalanan nila. Nagtanong sila ngayon, ano yung aming gagawin? Now they have faith. Whereas before, wala silang ganoong pananampalataya. Pero nung mapakinggan nila ang pangangaral ni Pedro, nagkaroon sila ng pananampalataya. Then nagtanong sila, ano yung gagawin namin? No? Kasi common sense yun, automatic yun. Kung meron kang napakinggan, nanampalataya ka, naniwala ka, hindi ka titigil doon, hindi ka na magtatanong kung anong gagawin. Sabi niya nga, wala nang gagawin. Anong walang gagawin? Sinabi na nga ng Biblia, what shall we do? Anong gagawin namin? Sinabi ni Pedro, ay wala na kayong gagawin. Naniniwala na kayo sa sinabi ko eh. Nangaral na ako, nanampalataya na kayo. Let us just pray the prayer of kung ano man panalangin. No, sabi ni Pedro, magsisi. Pagsisi kayo. Inananampalataya na yung mga tao. Yes, the Bible says, Peter said, repent and be baptized. Nagpabautismo pa. In the name of Jesus Christ for the remission of sins. You see, faith, repentance, and baptism go hand in hand. No? Bahagi ito ng pagliligtas ng Diyos. In fact, yung pag-aalis ng kasalanan, na-apply yung dugo ng Panginoong Hesukristo doon sa bautismo. Kasi sabi ni Pedro, magpabautismo ang bawat isa sa pag-aalis ng kasalanan. Whereas the principle of the Bible is that without the shedding of blood, there is no remission of sins.
And Jesus said, "This is the blood of the new covenant, the new contract, the new agreement. This is the blood which will be shed for many for the remission of sins." How do we apply that blood? Well, in the old covenant, pupunta sila doon sa templo. Magdadala sila ng hayop and then kagatayin yung hayop doon. And then yung dugo, that was their offering. That was their sacrifice. But in the new covenant, in this new agreement, we do not have a temple wherein we come to present blood. Hindi na tayo nagdadala ng mga dugo doon. Mayroon ng isang sakripisyong banal, sapat. Walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Kristo, shed for many for the remission of sins. At ikinabit ito doon ni Pedro, magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ni Kristo para sa pag-aalis ng kasalanan. Kasi napaka-importante niyan, pag-aalis ng kasalanan. The reason why Jesus Christ was crucified so that His blood can be shed. Ay wag nating ipagkibit-balikat yan na walang halaga yan. No, kung pinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa, the book of Acts, kung papaanong ang iglesia ay naitaguyod, na simulan. So sundan lang natin yon. Hindi natin kinakailangan magmarunong, hindi natin kinakailangan magmagaling, hindi natin kinakailangan sumunod sa sinasabi ng relihiyon ng mga denominasyon. Babasahin natin yung book of Acts at kung makita natin yung pattern doon, susundan lang natin yon. Of course, hindi natin kinakailangan magmalaki sa salita ng Diyos. Ang gagawin lang natin dito is complete obedience. Di tayo dapat susuway na muli. Minsan na ang tao sumuway sa kalooban ng Diyos. Huwag natin gagawin ulit ito ngayon. No? Napakasimple lang yan. Manampalataya. Titigil ba doon? No. Magsisi. And then kapag ka nagsisi, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo for the remission of sins. No? Kaya titingnan natin mga kapatid ko yung mga mananampalataya in the book of Acts. That is how they got saved. That is how they were added to the church. No? Paano sila naidagdag? Baptism, tinalakay na natin ito dati mga kabego, saves. Whereunto even baptism now saves. Not the putting away the filth of the flesh, but the answer of a good conscience towards God. The answer of a good conscience toward God. So, how do we respond? Ano ang sagot natin sa tawag ng Panginoon? Nabautismohan ka na, and that's it? No. The Bible says, mga kapatid ko, take heed unto yourself and unto the doctrine, continue in them. For in doing this, you both save yourself and them that heard thee. Take heed unto yourself. Mag-ingat ka sa iyong sarili. At sa mga turo, sa mga doktrina, magpatuloy ka rito. Sapagkat sa paggawa mo nito ay naililigtas mo ang iyong sarili, maging yung mga makikinig sa iyo. No? So after that, we put our faith in Christ, we repented of our sins, and then we got baptized. Our sins were then remitted. Tandaan natin naaalis ang kasalanan doon sa bautismo sa pangalan ng Panginoon. Wala doon sa pananampalataya. Wala doon sa pagsisisi. Andoon sa bautismo. Now, pagkatapos noon, tapos na ba? Hindi. Magiging saksi pa tayo. Magpatuloy. Continue in them. Mag-ingat ka sa doktrina. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka dito. Continue in them. Doon sa mga aral. O di magtutuloy-tuloy ka. Magtutuloy-tuloy tayo. Dahil sa paggawa raw natin ito, tayo ay we save thyself, we save ourselves, we both save ourselves and them that hears thee. Sila na makikinig sa iyo. Therefore, ergo, nagiging saksi tayo ngayon. Tayo naman ngayon ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Just like the beginning, we heard and then
our faith develops. And then, we repented of our sins, we got baptized, and then we become the preachers. We become the witness. Tayo naman ngayon ang nagsasalita, mayroong makakarinig dyan. At yung makakarinig na yon, mapupukaw ang kanilang damdamin, ang kanilang pagtawag sa Diyos, mananampalataya sila, magsisisi rin sila kasi aral ito, ituturo mo rin, and then magpapabautismo sila, and then sila naman mangangaral din, sasabihin rin sa ibang mga tao, and it goes on and on and on. Magpapatuloy tayo. No? Kaya nga, we believe that salvation, mga kabigo, is ang kaligtasan, mga kabigo, sa Panginoon yan. Okay? But we become the channel of this salvation. Nagiging kasangkapan tayo sa kaligtasan na ito. Bagamat ang Diyos ang nagbigay niyan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pero kasangkapan tayo kasi kinakailangan may mangaral. At yun nagiging kasangkapan tayo sa pagliligtas na ito ng Diyos. He that endures to the end, the same shall be saved. Kung ang magpatuloy, magtiis hanggang sa huli, okay, may pagtitiis tayo, ano mangyayari? Will be saved. Salvation ulit yan. Kung makakapagtiis tayo, kaya kinakailangan ng ting magtiis. Now, the book of Ephesians, the Bible says, Paul said, for by grace we are saved, for by grace are you saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, that anyone should boast. What do you mean when we say, not of works? Wala ka bang gagawin that anyone should boast? No, anong gawa yun? What works? Again, yung ginagawa nating pagsisisi, yung ginagawa nating bautismo, mga kabigo, pagsunod yan sa kalooban ng Diyos. May utos siya, siyempre susundin natin. Gagawin mo. No? So hindi yun ang sinasabi ng Diyos na gawa. Kung sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi yung gawa natin. Yan ay pagsunod sa utos ng Diyos. No? Hindi yun ang sinasabi ng Bible na not of works. Yung works yan, mga kabigo, ano yan? Ang good works ba yan, mga kabigo? Good works, hindi dapat yan naalisin sa mga mananampalataya. The Bible says, halimbawa, meron example, mga kapatid, dito sa Ephesians chapter 2 verse 10. We are His workmanship, created in Jesus Christ unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Tayo'y kaniyang workmanship. In Jesus Christ, we are created in Jesus Christ para saan? Unto good works. Ginawa tayo para sa mabubuting gawa. See? So hindi, good works are not being discarded in our walk with God. Sa ating pananampalataya, mga kapatid ko. In fact, the Bible says God has ordained this before that we should walk in them. Lalakaran natin yun. Ano yung lalakaran natin? Yung mga mabubuting gawa. Dahil liligtas tayo ng Diyos, no? Gumagawa tayo ng mabuti. Sumusunod tayo because we are saved. Ano yung works na yun? Ito yung mga gawa, mga kapatid ko. Let's read the Bible. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. By the faith of Jesus Christ. Even when we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Okay? So yung works na yun na binabanggit pala ng Bible, it's not good works. Kasi gagawin natin yun Kundi ito yung mga gawa, the works of the law, in contrast to faith in Jesus Christ. The works of the law versus the faith in Jesus Christ. Naligtas tayo dahil sa Panginoong Kristo, hindi doon sa mga batas. Hindi Moses. No. Ito yung sinasabi ni Pablo. So again, mga kapatid, I will end this short Bible study. Tutuloy-tuloy pa rin natin yan. Pero let me just summarize what I have discussed. The process of salvation involves the hearing of the words. Kinakailangan mapakinggan natin sa pangaral, sa salita ng Diyos.
No? Mapakinggan natin yung salita niya. And then, mga kapatid ko, pag napakinggan natin, nagsisimula yung pananampalataya. Nagsisimula tayo magtiwala sa Panginoon. Titigil ba tayo sa pananampalataya? Hindi. The devils even believe that there is God, but it does not mean that they are saved. No. Bakit? Hindi naman sila humantong sa pagsisisi. Kaya kailangan magsisi. After repentance, you have to get baptized in water in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Nanampalataya ka na, naniniwala ka ngayon sa Diyos, nakita mo ang Diyos banal, mabuti, nakita mo ang sarili mo, makasalanan, magsisi ka, gusto mo ngayon sumunod sa kalooban ng Diyos, and then, kailangan alisin yung kasalanan sa buhay mo. Sa pamamagitan ng bautismo ngayon, sa pangalan ng Panginoon, that is where we apply the blood of Jesus Christ through baptism in the name of Jesus Christ. Then, pagkatapos yan mga kabay ko, nagtutuloy-tuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. And so that ends our short Bible study. And again, I would like to greet everyone a blessed and a peaceful New Year. Isang bagong taong masagana, isang bagong taong mapayapa. This is Pastor Ramil. God bless you. This is for the greater glory of the kingdom.